Hello, my name is Maria, and this video is about family carers and support for them in Australia. Ang video na ito ay tungkol sa mga tagapag-alaga at ang suporta para sa kanila sa Australia. I will be speaking in Tagalog or in the Filipino language. Ang impormasyon na ito ay wastong-wasto para sa taong 2024 na ipinagkaloob ni Angela Vandenberg at Keiko Clements. Ang interpretasyon ay sinigawa ni Maria. Mayroong suporta para sa mga tagapag-alaga. Sino ang mga tagapag-alaga? Ang mga tagapag-alaga ay miyembro ng pamilya o kaibigan na nagbibigay suporta para sa miyembro ng pamilya na nangangailangan nito. Ang pagbigay ng karagdagang tulong ay tinatawag na pagbibigay aruga. Ang tagapag-alaga ay maaaring ang nanay, tatay, kapatid, o mga anak ng taong nangangailangan ng aruga. Halimbawa, nanay o tatay ng anak na nangangailangan ng suporta. Ang anak o bata na may problema sa kalusugang pang-isipan. Maaaring ito ay pagkalumbay, pagkabalisa, pabugsong pakiramdam ng matinding takot, tuloy-tuloy na pagkalungkot, at pagkawala ng pag-asa. Ang asawa na nagbibigay aruga sa asawa na matagal nang may sakit. Ito ay tinatawag na talamak na kondisyon. Kabilang dito ang diabetes, sakit sa atay, sakit sa puso, cancer, at iba pa. Ang anak na nagbibigay aruga para sa tatay na matanda na. Ito ay tinatawag na kahinaan dahil sa pagkatanda. Ang anak ay maaaring ipagluto siya ng pagkain, tulungan sa pagligo, samahan sa pagpunta sa doktor, linisin ang bahay, at iba pa. Ang kapatid na nagbibigay aruga sa sariling kapatid na may problema sa droga at alak. Ito ay tinatawag na problema sa dependensya sa alak at droga. Ang anak na nagbibigay aruga sa nanay na may nakamamatay na sakit. Ito ay tinatawag na may terminal na sakit. Ang nanay na nagbibigay ng aruga sa anak na may kapansanan. Ilan sa mga kapansanan na ito ay hindi kadali ang makakilos, intelektual na kapansanan, developmental delay, autism spectrum disorder o autism, at iba pa. Ang tagapag-alaga ay maaari rin na magbigay aruga sa malapit na kaibigan na walang pamilya na makakapag-alaga sa kanila. Sumakatuwid, ang mga tagapag-alaga ay maaaring ang nanay, tatay, anak, kapatid, o kaibigan ng tao na nangangailangan ng aruga. Ang tagapag-alaga ay hindi kinakailangan nakatira sa isang bahay. Ang mga bagay na maaaring gawin ng tagapag-alaga para sa tao na kanilang inaalagaan ay pagpapaligo, pamimili ng mga kailangan, pagtulong sa pagkain at pagluluto, pagbibihis, pagpunta sa banyo, pagpunta sa doktor, pagbibigay ng gamot, paggawa ng desisyon, at iba pang mga araw-araw na gawain. Ang papel na ginagampanan ng tagapag-alaga ay pangmatagalan na maaaring magtagal ng 6 na buwan o mahigit pa. Kung ikaw ay isang tagapag-alaga, may suporta para sa iyo. Tinatawag itong Carer Gateway. Sinusuportahan ng Carer Gateway ang mga tagapag-alaga na nangangailangan ng tulong kung nakatira sila sa Australia. Ang tagapag-alaga ay hindi kinakailangan na maging isang mamamayan ng Australia o permanenteng residente para makatanggap ng suporta galing sa Carer Gateway. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Carer Gateway o kung nangangailangan kayo ng suporta, tawagan ng numerong 1-800-422-737. Kung nangangailangan kayo ng interpreter, pakitawagan ang numerong 1-800-422-737 at sabihin sa Carer Gateway ang sumusunod sa wikang Ingles. My name is, your full name, and my phone number is, please give your number. I need an interpreter in Tagalog. Kung hindi posible na magawa mo ito,
makiusap sa kakilala na kung pwede matulungan kayo. Ang Carer Gateway ay tatawag sa iyo na may interpreter sa oras na kung kailangan ka pwede para sumagawa ng assessment. Ang Carer Gateway website ay www.carergateway.com.au. Maraming salamat po.